Diyos marhay na pagkaunto po sa indogabos mga kabarangay na padagos po naghahalat kan sa tuyang programa ang Pulis Kasangkayahan in Focus. Digdi po sa Bicol TV, Bicol TV 11. Nasa 11 pa ba kita? Hiling man po kita live via Facebook live streaming sa FB page kan Bicol TV, BTV Sorsogon. Ang programa pong Pulis Kasangkayahan in Focus atod po sa Indog kan Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayo po kan sa tuwing Provincial Director si Police Colonel Jonesio T. Laceda, siring man po sa iyong mga staff officers, and of course ang bilog na pwersa kan Police Kasangkayahan. Kami po baga na nagkakaderestino digdi sa probinsya nin Sorsogon, kami po ang apod sa Muya Police Kasangkayahan. Nagkakaiga po kita ning programang araw kay ini para man po maipaabot sa satuyang mga naghihiriling, sa satuyang mga naghihirinanyog, asin sa mga talaga nag-aantabay kan sa tuyong programa, naghahalat kan mga accomplishments and programs kan sa tuya po ng mga police stations sa bilog po na sakop kan Sorsogon Police Provincial Office. Ano po? So, ngunyan may pito po kita na makakaibahan ng mga police stations, ng mga unit para man po may presentar sa satuya ang sa indaman po ng mga naging accomplishments asin mga activities na pigiribo po ninda sa loob po kan sarong bulan o nagkaaging mga aldaw sa inda pong mga areas of responsibility. Ano po? So, punanta po ang satuya na programa ngunyan sa mga lugar na excited na si kasubago pa ining kaibahan na kung nangayang mainot presentar tatulos sa inda po ng mga naging activities and accomplishments kan Irusin Municipal Police Station. Po San Amo, happy na sa Police Major Walter June Pedido po. Ako po si PSSG Rhea Huben, ang Pikad PNCO po ng Irusin MPS. Sa sangbulan po, yadi po ipipresentar po namo an samuyaan na mga naging accomplishments po. Kang June 30 po, naaresto po ang rank number 1 regional most wanted person sa Bicol. Saro po siyang CTG na may kasong murder po. And nung July 1 naman po, arrested din po ang rank number 10 provincial most wanted person sa Sorsogon na may kaso din po na murder. And nung July 6 po, nagkamayon po kami sa bypass operation po, and nadakop man po ang sarong babayi na sarong residente po San Gabao. Siya po ay nakuhaan ki sarong pakete ng pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu po. And nung July 8 naman po, may sarong babayi po na voluntaryong nag-surrender po sa 8 sachet na pakete ng nahinihinala ang naglalaman ng illegal na droga po. Mm-hmm. So, sa ngayon po, nakikipag-ugnayan ang Irusin MPS sa Regional Forensic Unit 5 para sa pagsusuri sa nasabing hinihinala ang illegal na droga. And nung July 9 naman po, nagkamayon man po kami sa operation, igwa man po nadakop na duwang tao for violation of RA 8048 or Coconut Preservation Act as amended by RA 10593 and Section 1 para 7 of RA 9175 or Chinso Act. So ngunyan po baga master, insiselebral ta ang month-long PCR month celebration. May mga activities kita sa Irusin. So sa Irusin po, igwa po kaming kinukonduktor na BPATS training sa kinakluster po namo ang mga barangay. And then padagos po ang pagkonduktor po namo sa mga kasimbayanan activities, and continuous din po ang badak meetings and barangay visitations po namo sa iba't ibang barangay po. So yun man lang po. In connection po man ginari mga kabarangay sa sa PCR month celebration kad nakaaging Miyerkules, nagkaiguman po ang Sorsogon Police Provincial Office
ki tree planting activity. Diyan po iniginibo sa sa Sagkahon, Purok 7, Sagkahon, Barangay Piot, Sorsogon City. Magayunon po ini na lugar sa haranin na ini sa boundary kan San Juan Roro, asin kan Piot, Sorsogon. Nagsurugpunan ang ang lugar. Kaya magayunon medyo matrangkilo paghilingon, ka-peaceful kan lugar. Asin talagang magayunon tanuman. Nagtaranumduman kaya iba po ang council kan Barangay Piot, asin iba pang mga kairiba niyato na mga force multipliers, asin ang may duwang Eagles Club duman, asin Alakdan. Yun ang mga grupo. Garong ito na grupo ni Attorney Balintong, asin ni Attorney Inahe kan ginubat, garong ginubat Eagles Club ito, garong ginubat chapter so yan po ang nangyari na activity, tree planting activity kan Sorsogon Police Provincial Office in connection pa man giraray sa si-celebrate niya tong 29 PCR month celebration. So may mga activities pa na nakarelinyada ang iba-ibang mga police stations in connection pa man ngani sa nasambit na aktibidad. So padagos kita sa satuya na programa, pasiring kita sa First Provincial Mobile Force Company. Marahay na hapon po sa gabos na naghihiling asin nagdadangog po ng Bicol ng Police Kasanggayahan in Focus digdi po sa BTV Sorsogon po. Sa pamumuno po ng Samuyang Force Commander, Police Lieutenant Colonel Joseric O. de la Peña, ako po si Patrolwoman Jala M. Masada ng Sorsogon First Provincial Mobile Force Company po. Para po sa Samuyang accomplishment po, sa pinaigting na kampanya ng Executive Order 70 po o yung NTF-ELCA, kang July 3 po, igwa pong sarong voluntaryong miyembro ng CTG po ang nagsuko. Sa operational accomplishment po, padagos po ang pag-conduct Miki Preventive Patrol, Internal Security Operation, Police Visibility, Area Security, at checkpoint po sa quarantine control point sa May Pilar po, at pati na rin po sa Gubat MPS po. Gawa rin po ning beat patrol at motorcycle patrol. Para naman po sa PCR month, in relation po sa niyan po na celebration po, kang July 3, nagkaigwa po ki BPATS training po sa Barangay Tiris, at nagkaroon din po ng coastal cleanup drive and mangrove tree planting kaupod po ang Gubat MPS sa may Barangay Rizal. Para naman po sa revitalized police sa barangay po, ang Dita Karate Club ay nakiisa po sa isinagawang 3rd Renha Martial Arts Association National Invitation Open Karate Do Championship 2024 na ginanap po sa Sipocot Plaza, Camarines Sur, at nakakuha po sila ng 21 medals po ang mga kaakian po. And sa Barangay Kabiguhan naman po, naki-participate po ang sa tuyang kaibahan po sa isinagawa po nindang Sports Fest po. Matibayan ito mga kabarangay na mga kaakian. Ito na pigtitrain kan RPSB team. Yes kan First Mobile Force Company dyan po sa Gubat. Ito na rin Karate Do, ang Karate Club. 21 na medalya ang sa inda po na naiuli sa indang lugar mga akipay ni, pero pigturo-tuturuan po ini ang nagtitrain sa inda personal man po kan First Mobile Force Company. Pwede ta banggiton si bali po ang nagtitrain po sa inda is si Police Staff Sergeant Jerome Lagamayo po. Si Police Staff Sergeant Lagamayo. So matibay magkarate So na-share niya ang sa iyang talento sa pagkakarate, pagtuturo kay ito ng mga kaakian na nag-e-entra nga ni sa mga karate competition na talagang nanggagarana. Nanggagarana sinda. So thank you very much sa sarong talento na si-share man po sa satuya ng mga kaakian dyan sa Gubat sa Police Staff Sergeant Lagamayo. Sige po So ito pa lang kasubago ng mga nabanggit ko na
na tree planting activity kan Sorsogon Police Provincial Office. Kay ribahan ta po ang Barangay Piot sa pangingenot ni Barangay Captain Ellen Ativo. Asin si Attorney Jonathan Balintong ang pamayo po kay ni na Reformist Guardians Internation Alakdan Independence Cluster Command Sorsogon Province. Asin si ang Ginubat Sandigan Eagles Club sa pamamayo ni Eagle Kuya Attorney Joey P. Inahe. Yan po, asin ang Sorsogon Eagles Club man. So, yan po ang mga kairibihan niya to sa pagtatanom nin puno. Ito, mahogany, avocado, asin, kalamansi. Yan, magpagburo nga ka ito. Pwede na mag fruit juice. Nagbubunga mambaya ang mahogany. So ito lang na avocado nan ang kalamansi. Sige. Padagos kita mga kabarangay sa sarupan niya tong kaibahan ade po diyan sa Barcelona Municipal Police Station. So, Diyos marhay na hapon po sa gabos po na naghihiling kan Police Kasanggayahan in Focus po. Ako po si Police Corporal Irene Macapagal, kan Barcelona MPS, PICAD PNCO po, sa pamuno ni Police Captain Jude M. Nario. So sa amo po sa pagkonduktora namo sin checkpoint po, nag-start po kami sa July, nagkamayon man po kami sin TOP na Siam, then 86 po na citation ticket po. Then sa July 1 po nagkamayon man po kami Philippine Army po sin activity sa Barcelona, community support program na kung saan po naki-join po kami in relation naman po ini sa PCR month. Ang personahe po kan Barcelona MPS, nagkandak po sin BPATS training po sa mga tanod po duman sa Barangay Ulandia, Putiao, then Alegria po. So si PSSG Concepcion po, ang WASI PDPNCO man po, nag-lecture man po siya regarding sa RA 9262 po. Then padagos po ang police visibility po namo sa amo tourist spot po sa Vintage Bridge, then sa Ruins Park po. Then idagdag ko na din po yung sa namo bago na best practice po ang Project BB po, na kung saan Bantay Barcelona. Project Baby? Opo. Baby as in baby? Baby. O di po, baby. Akala ko Project So, Baby. ibig sabihin po, Bantay Barcelona, bibong bata, then bidang babae double po. B. Opo. So, ini po, pig-organize po ini ni Police Captain Nasairi po, bago siya naghali po. So, dini po sa Bantay Barcelona, kumbaga nakapokus po ini sa mga barangay official, especially po ang barangay tanod po. So, BPATS training, katarungan pambarangay. Yan. Then bibong bata po, lecture regarding sa RA 7610, yung kung anong mga activity po na relate po sa bata. Then bidang babae, yun po yung sa Bausi po, kasi nung nakaraang taon po nagkaroon po kami ng mga cases po na regarding sa RA 9262, then rape sa mga bata. So, yun po, inorganize po ni Police Captain Nasairi po. Then, diretso ko na po, Tabi Master, batayon ko po. Ano ang mga nagiging activities duman sa Project BB? So, yun nga po, sa Master, yung BPATS training po sa Bantay Barcelona po yun. Bibong bata po, lecture regarding sa RE 7610, so child abuse. Then, bidang babae po yung sa RE 9262. Parang 3-in-1. Para at least po, may knowledge po sila regarding po sa mga batas po bagas para sa kanila. Pag nagbibisita kita sa barangay, iyon na ito, Project BB. Opo. Sige. So, padagos man po ang badak meeting po namo ang sa drugs po. Pigmo-monitor po namo sa mga PWOODs, kasi yun po talaga ang focus po namo, na ma-monitor po sa mga PWOODs kung nagbago na ba talaga or nagbabalik na naman po sila, para po ma-maintain po namo ang pagka-drug cleared po sa Barcelona po. Speaking of drug cleared, ang target ang Can Province, ma-clear ang Sorsogon Province sa illegal drugs by this year. Saro na lang na barangay ang natatada na dahil pa nakiklear. Saro na barangay sa Castilla ang kumadkad gayud, pero ang folder niya na na ipasa na. Pagbalik ito baka for validation na
madeklara na. So, babantayan kita after 6 months, baka pwede kita mag-apply sa pagiging provincial drug drug cleared. So, magiging siguro kainot-inota ang Sorsogon province na makiklear sa illegal na droga, drug-free province. So sana hopefully mangyari po 'yan this year, no? So sa tabang iyan kan sa tuyan ng mga pigigiribo diyan sa mga badak meeting niya to. Ang badak baga ang namumuno kaya na namamayo yung mismo ang barangay chairman, ang barangay captain, siya man ang chairperson kan Barangay Anti-Drug Abuse Council. So, tabangan ta po ang sa tuyan ng mga kapulisan ang PDEA sa pakikipaglaban niya to sa illegal na droga. Kita man po sana ang makikinabang kaiyan na mga taga Sorsogon, yung mga nagdadarayo digdi sa Sorsogon, talagang magayon na masabi na siyempre ang Sorsogon drug cleared. Hopefully mangyari po 'yan by this year sa tabang po kan sa tuyang mga namamanwaan. Sige, partner. So, batiyon ko na lang po mahal namo na mayor na mahiguson, kumbaga suportado kami na kapulisan ng Barcelona na si Attorney Cynthia Palcotelo Portes po sa kaniya birthday niyan po na adlaw. So, happy birthday po, Mayor. Happy birthday kay Mayor Fortes. July 12. Sige. Sige po, hali po dyan sa Barcelona. Pasiring po kita sa kasiguran. Diyos maray na hapon po tabi sa gabos na nagaantabay digdi sa programang Pulis Kasanggayahan in Focus Bicol TV Sorsogon. Diretso na po ako sa mga accomplishment man po sa kasiguran MPS. Sa July 2, 2024, may saro po kaming arrested person with warrant of arrest for violation of RA 7610. Sa July 7, iguman po kami kisarong arrested with warrant of arrest man po ini for violation of Section 7 of RA 9175 or of the Chainsaw Act of 202. Sa July 10 po, iguman kay arrested na sarong personahe sa violation man po sa Municipal Ordinance number 001-2000 or ang illegal fishing. Tapos ang checkpoint po padagos po na pigkonduktor sa kasiguran, oral daw po 'yan. 2 beses po nagkakanda kay checkpoint. Tapos yung motorist assistance desk me 24/7 may po yan na binabantayan, permi po diyan may tao. Kaya sa mga motorista man po or sa mga residente diyan sa kasiguran, kung kaipuhanin dosin assistance or kung ano po na mga emergencies, magrani po kamo diyan sa motorist assistance center Mikay. Yaon po kami para magtausin asistensya or ano pa man nakaipuhanin doon ng mga residente po dyan. Sa PICAD activities po, padagos man po sa muyang mga barangay visitations, dialogue, lecture sa mga barangays, and sa pag-monitor po sa PWOODS po, para nga po parehasan sabi kanina ni Ma'am sa Barcelona, para ma-monitor ta po ang mga PWOODS na talagang day na magbalik sa dati nindang ginigibunan, ma-maintain talaga ang pagiging drug cleared sa muya sa kasiguran. Tapos niyan man po, may mga naka-line up man po kami na activity in line with man inisan Uplan balik eskwela po, yada po magkakanda kami or mag-join and mag-provide security assistance during brigada eskwela po. Yan po ang mga po sa kasiguran MPS. Sa bagay, bako lamang po yan mangyayari sa kasiguran, yan na mga brigada eskwela. Nag-iimbitar man ang ibang mga eskwelahan na sasatuin ng mga kapulisan sa brigada eskwela. Lagad, parehas camping sabi kan sa tuwing kaibahan dyan sa kasiguran na ang kapulisan babantayan pa kamo, magkukondukta nin security para po sa pagkondukta nin mga barangay or brigada eskwela ngunya na taon sa pagbabalik eskwela kan sa tuyong mga kaakian asin pag preparar kan mga eskwelahan na sa inda pong lalaugan. Sige po, thank you very much. Padagos kita mga kabarangay, pasiring kita sa Sorsogon 2nd Mobile Force Company. Ayun, good afternoon po, sir, master, ma'am, at sa lahat po ng nakikinig sa ating Pulis Kasanggayahan in Focus, at binabati po natin ang ating buting Provincial Director,
Police Colonel Junicio Tilaceda at ang kanyang quad staff. Gayon din po ang aming Acting Force Commander, Police Major King Ashbin Arcapurcos, at sa lahat ng bumubuo ng 2nd PMFC. Ako nga po pala si Patrolman Michelangelo Reynagno Tertis, Assistant PCAD PNCO at focal person ng RPSB. So Master, susundan ko na po sa aming RPSB accomplishment. So patuloy pa rin po ang ating pagkakandak ng mga dialogues at pulong-pulong sa ating barangay na napili, sa Barangay Hupi at Lapinig. At meron po tayong dyan na ginagawang patraining. Ang kasama po natin dyan ng PTC at TESDA. At ang ating patraining ay NC2 dressmaking kasi po natapos na po yung ating NC2 driving at ang ating ginawad na training ng Okbia Nature Farm na RCEP po. So ito lahat po ng pinapatraining natin ay matatanggap po silang mga incentives at mga certificates. At dinudulog na po natin to sa DOLE upang mabigyan po silang starter kits. So at sana po patuloy pa rin po ang pagtulong nyo at ang aming mga stakeholders, maging pribado man o mga government agencies, na tulungan pa rin po ang Philippine National Police upang may paabot ang inyong mga programa at maging tulay po kami na mabigyan po ng magandang buhay ang ating mga kapwa-residente po. Yun lamang po sa 2nd PFC. Maraming salamat po, Master. Sa 2nd PMFC, partner, ang kampanya natin sa pagpapabalik natin ng mga rebelde, ang mga CTG sa ating gobyerno. Ayun po, Master, nabanggit nyo po ang ating ECLIP or Task Force Balik Loob Program. So patuloy pa rin po ang pagkukondadakta natin ng pagbibigay ng IC materials patungkol po dito sa programang ito. So sa lahat po ng nakikinig, kung meron man po tayong mga kapamilya, mga kapatid, or mga kakilalang o kaibigan na gustong magbalik loob sa ating pamahalaan, huwag po tayong maniniwala sa mga maling ideolohiya na ibinibigay sa atin ng ating mga nakakasalamuha na tayo mapapasama lamang. So, ang pamahalaan po, pag kayo po ay nagbalik loob, hindi lamang po kayo ang mabibigyan ng panibagong buhay, kundi po ang inyong pamilya. So, kung kayo po ay natatakot, lumapit sa amin personally, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit nyo pong parish priest, imam, or sa inyong mga pastor po, or sa inyong mga barangay officials. At sila po ang pwedeng or dumulog sa amin. Kasi sabi ko nga po, Master, open arms and open legs po kayo po naming tatanggapin upang mabigyan ng panibagong buhay. Yun lamang po, Master. Maraming salamat po. So kung napapansin niyo mga kabarangay, sunod-sunod ang pagsusuko, pagbabalik loob ka na sabi niya to, mga kapatid nating na naliligaw ng landas sa satuya po ng probinsya. Kan mga nakaaging simana, halos may apat kita na na-record, as in may latest siguro sa satuya na masunod na kaibahan ngunyan na idadagdag ang sa bilang kan mga nagbalik loob sa satuya ng gobyerno. So pasiring kita sa Banwaan Indonsol. Good afternoon. Opo, sir. Good afternoon, mga taga-Sorsogon. On behalf of Police Captain Wilfred Berdin, I am Police Lieutenant Roque Bernal. Ang may share ko po, ang accomplishment ngayon ng Donsol ay last June 26, 27, 28, nagkanda kami kasama ang Philippine Army under the supervision of our Honorable Mayor ng RCSP sa Barangay San Isidro, at may tuturing namin itong tagumpay dahil sa mga positive na comment galing sa mga taga San Isidro. Sa nasabing activity, kasama namin ang mga WASI-PD, personnel ng Donsol. Nagsagawa sila ng dialogue, distribution of materials, informative materials. Ganon din sa peace and order situation ng Donsol. May tuturing namin itong tagumpay dahil sa patuloy na police presence at patuloy rin ang sinasagawa naming mga checkpoint alinsunod sa kautusan ng higher headquarters.
Ganun din sa mga case, nagkaroon kami ng mga accomplishment sa rape. Immediately na kuha namin ang suspect at na-file namin ang kaso. Sa robbery, nagkaroon ng robbery incident sa Dunsol, June. After several days na i-file namin ang kaso dahil sa tulong ng witness. Una pala, bago ang lahat, nais ko palang pasalamatan si Municipal Kagawad Ruby Hernandez ng Dunsol sa tulong na binigay niya sa amin kanina. Ma'am, maraming salamat po. Salamat po. Apo, so yan po ang Banwaanin Dunsol sa Inda po na mga naging accomplishments. Pero may natanong lang ako sir sa Dunsol. Kasi pag summer vacation or pag ganitong mga bakasyon, dinarayo ang Dunsol dahil doon sa whale shark. Kumusta sir ang sighting ng whale shark ngayon? Sa ngayon sir, medyo medyo seasonal kasi sir. Apo. Meron pa man pumupunta pero hindi na ganoon kadami. Oo. So sa bagay July na. Kasi ang whale shark pag medyo magandang panahon, hindi yun yung hindi maalon, talagang lumalabas sila. Diyan po sa Banwaan nin Dunsol, Butanding, the whale shark capital of the world. Magayon naman talaga maghiling ka mga Butanding diyan sa Dunsol, lalong-lalo na sa tuya na may tourist police kita diyan sa Dunsol na nagbabantay kan mga turista na talagang yaon, may mga foreign tourist and local as in domestic na talagang nag-enjoy sinda na maghiling kay ni na Butanding. Idagdag ko pala sir, another accomplishment ng Dunsol is ang barangay namin, 25 barangay affected pero declared na cleared. Bali sa 51 barangay, na siya sir, cleared na. Cleared na mga barangays, ang mga affected barangays. Oo. So maghihintay naman tayo ng ang municipality ang ma-declare as drug free. Yes, So yan, kasabay ang Dunsol may 4 na munisipyo pa na para ma-declare as drug cleared, drug free municipality. So sabi ko ngayon, hopefully ngayong taon ang target natin ma-declare natin o ma-declare ng oversight committee ng technical working group ang province ng Sorsogon as drug cleared province. Sige po, thank you very much. At ngayon isusunod natin ang Huban Municipal Police Station. Diyos maray na hapon po sa Tuya Gabos, sa mga naghihinanyog asin sa nagdadalan kang pulis kasanggayan in focus sa angkormanta na si Master Sergeant Espina. Apo. Bago po ako mapabistuman muna po ako po si Police Lieutenant Ray Ibias Malapo, Deputy Chief of Police kang Huban Sorsogon. Ang sa kuya pong Chief of Police ang si Police Captain Rodi de Binagracia na sa man po na lateral entry. So ang accomplishment mi po sa bulan kang June, nagkaigwa po kami ng arrested person sa Regional Most Wanted. Saro po siyang murder na awardan man po ang satuyang Chief of Police at saka ang satuyang warrant PNCO sa region sa pagkakaaresto po kay ning kasong murder. Tapos po nagkaigwaman po ning 4 na other wanted person na arrested ang satuya pong mga warrant officer na mahiguson sa Huban na ang mga kaso po sarong frustrated murder saka tulong PD 1602. Sa warrantless man po nagkaigwa ning saro po sa reckless imprudence resulting to homicide and damage to property, and nagkaigwa man po ning pagkakaaresto sa 5 illegal fishing sa municipal ordinance. Ini po pigsampaning kaso sa ang lead agency po kay niyo po ang MPAR, ang Municipal Fisheries Agricultural Resources. So malungod man po sa BPATS training na
ini po perming ginigibo weekly kan sa tuyang pag-iriba sa Huban MPS. Last January 22 nagkaigwa po sinda sa BPAS training sa Barangay Sipaya, and July 3 sa Barangay Aroroy, July 6 Barangay Goroyan, Barangay Kalmayon at Barangay Katanusan. Ang incoming po activity kang mga BPATs ta po sa July 13 sa Barangay Karuhayon, Barangay Tinago at Barangay Sablayan. Sablayan. Ang police visibility ta po kang PNP kang Huban padagos man po na mini-maintain ang pasi orden sa Huban, and then ang padagos po na pagkandak ang checkpoint twice a day na nagreresulta man po ning kadakol na mga bihikulong nagda-drive ni mga day nagsi-seatbelt, tapos po parang mga helmet kaya minsan po nagkakaigwa ning mga violations sinda kaya na-apprehend na po yan. Natataanan ta po yan ng citation ticket if ano po minsan nga ni naabot pa sa TOP. Kaya yan po ay ine-implement man po ang mga Huban police member. So during po sa kandak ang BPATs, nagkakaigwaman po ng house visitation, distribution po kang IEC, then information, education and communication materials. Tapos po nagkakaigwaman po ng symposium as in dialogue about po sa RA 9262, violence against women and their children, then Republic Act 8353 anti-rape law, at saka po sa RA 11313 anti-bastos law. So man po yan ang mga accomplishment kang Huban Police Station. Tabi. So Master. magayon na ang mga accomplishments kan sa tuwing mga kairibahan. As in napansin ko sa Huban bihira na ito ng mga aksidente sa kalsada, sa highway. Oo. Iyo po during patrol po kan sa tuyang mga pag-iriba, ito pong mga illegal parking po along sa kalsada, pinag-i-informe po na bawal magparaparada naman para maiwasan ta po ang mga aksidente sa mga bihikulo kasi minsan lain na nahihiling kang mga driver na ito palan igwang mga nakapark sa gilid sa tinampo. So winawarningan po ito kang sa tuyang mga kapulisan para maiwasan ta po ang mga arog kaya na aksidente. So yun pala ang ginibo kan sa tuwing ng mga kapulisan dyan sa Huban. Napansin ko talaga pirang weeks or days na day kitang na-record dyan sa Huban along National Highway kaya vehicular incidents. So lalong-lalo na ito na talagang agihan iyan na Huban, kasiguran Huban, pasiring duman sa Matnog kan mga dayuman na mga driver sa mga daragkula na bihikulo. So babalik kita duman sa tuya na kaibahan sa Irusin para man po sa iba pa na mga information, karagdagan na information as in reminder para po sa indang mga kababayan dyan po sa Banwa Anin, Irusin. Okay po, sa Irusin naman po, sa regarding po sa ato mga traffic ordinances po, and sa medyo po kami niyan sa stricto po kami sa pagparking po kasi masyado na pong congested sa sentro kang Irusin. So nag-implement po kami sa one lane parking lang po para diri po masyadong congested, and sa mga namamasada man po nato ng mga tricycle drivers, iwasan tapuan mga excess passengers, lalo na po yun na sigian sa rabbit sa tricycle po na garong Christmas tree na kasi nasa Maharlika Highway kita para iwas aksidente na rin po. Tapos po pala na this coming July 21 sa Irusin po gaganapon ang ato na National Jamboree po. So ang magkakamayon po kita sa augmentation sa amo munisipyo galing from PMFCs po para magtabang po sa amo sa pagmantener sa peace and order para po sa siguridad po sa nato na mga maaratender sa National
Jamboree Jamboree, dyan sa Banwaanin, Irusin. Sige. May mga pagirumdum pa kita. Hadi po dyan sa First PMFC. Sin karagdagan man na informasyon. Iya po. Siya po giraray, ang kapulisan po ng Kasanggayahan ay nananawagan po sa mga tugangta na miyembro po ng mga communist terrorist group po na kami po kaibang iba't ibang ahensya po ng gobyerno ay bukas loob sa indong pagbabalik, and damo man po ang iba't ibang programa po na nagahalat po para po sa indo. So yan ang panawagan man kan sa tuya na kaibahan. Hali po dyan sa First Mobile Force Company. Pasiring sa giraray kita sa Barcelona Municipal Police Station sa mga nagkapirang pagirumdom para sa indang mga kababayan. So, pangirumdom ko lang po sa mga motorista po na kung sakali po na wara po kamo sin helmet or aram niyo na kulang an iyo mga dara na mga papeles, di na po tabi magdiretso kung halimbawa may checkpoint po kay kumbaga para makaiwas man po kamo sa TOP or sa citation. Pero sa kadalasan po kaya kumbaga ano na sira, marit na sira or narugna na. Kasi nga dahil diyan sa Nadala TOP na. po kasi ano po niyan, kumbaga inhigpitan po namuan sa TOP para po talagang magsunod po sira sa batas trapiko po nato. Then yung mga nagbibisita man po sa tourist spot po, di po kita masyado magpagabihon or magtambay sin gabihon po dito kasi dita po araman panahon niyan. Kumbaga mag-ingat po kita. So maaman lang po ang pangirumdum sa munisipyo San Barcelona po. Sige, thank you very much. Pasiring man sa girana kita sa kasiguran. Sa kasiguran po, sa mga motorista po, ang advice bilang po mag-iring at pirmi kay lalong-lalo na dyan sa Maharlika Highway sa mga nakalipas na bulan. Talagang halos sunod-sunod po yung aksidente na may namatay, may mga irido talaga. Kaya pirmi po mag-ingat. Tapos sa Padagos may po na pagkandak sin checkpoint po, halos grabe na talaga po ang natikitan. Masian mga four wheels, mga wala seatbelt ticket yan, mga motoristang walang helmet, walang mga registroan, ticket po yan. Kaya advice lang po na pasiguruhon pirmi ang mga rehistro sa sasakyan, ang nakamotor mag-helmet, tsaka yung mga sa truck, sa mga four wheels, pasiguro man po sa license, mga papeles sa sasakyan, tsaka mag-seatbelt po para iwas ticket, para natitikitan ka mo dahil malang sa sala manindo, tapos maurit po kamo sa police. Yan lang po. So maski ang angkas po kan single motorcycle, dapat po naka-helmet man. Ano po? So sige, balik kita sa Dunsol. Gaya po na ang nasabi ko, sir, may tuturing natin palang tagumpay yung RCSP No po. sa San Isidro dahil nitong araw lang, yung araw kanina may sumuko sa Yan. Oo. Nadagdag, nakadagdag sa mga sumuko o nagbalik loob sa ating. So, congratulations sa Donsol Municipal Police Station. So, nadagdag iyan sa sinabi kong kasubago na mga napadagos ang pagbabalik loob kan sa tuwing mga kapatid na sabi nga naliligaw ng landas. Sige po, balik kita sa Banwaanin, Huban. Liwat po, pinapagirumdum ko ang mga taga-Huban na kung kita po mabiyahe kan sa tuyang mga motorsiklo, pasiguroon ta po ang satong papel, asin po mag-helmet para po dahil kita mapagpara tikitan, and then sa mga biyahero man po na bako mga taga-Huban, maglikay man po kita sa pagbiyahe para maiwasan ta ang mga aksidente, lalong-lalo na ang Huban Maharlika Highway. Grabe ang aksidente talaga dyan, pero nalilimitaran na po ngunyan. Yan lang po. Sige po. Salamat tunon sa tuya mga naging kaibahan. Ang sa tuya na kaibahan dyan sa Irusin, si Police Staff Sergeant Rhea Joven. Dyan sa First PMFC, si Patrolwoman Jela Maceda. Sa Barcelona, si Police Corporal Irene Macapagal. Asin sa Kasiguran, si Police Staff Sergeant Michelle Hobilo. Asin ka Subaguman, nakaibahan taman si Second Mobile Force Company, si
Patrolman Michael Angelo Ray Aan Ortiz. Asin sa Banwa Nindonsol, sa tuya na naging kaibahan si Police Lieutenant Roque T. Bernal Jr. Siringman. Sa tuya na naging kaibahan dyan sa Huban, si Police Lieutenant Ray ay Malapo. Asin padagos man po ang imbitasyon kan sa Sorsogon Police Provincial Office na kung kamo inabutan nin alas 8 sa aldaw ni pag-aldaw nin Domingo sa tapat ni Camp Escudero, pwede man po kamo maglaog, tamay pigkukundukta po diyan na misa pag alas 8 nin aga sa laog kan St. Michael the Archangel Chapel sa laog kan Camp Salvador si Escudero. Kung kamo inabutan na nin oras na alas 8, nayaan pa kamo sa tapat ni Camp Escudero, pwede man kamo magsiway, maglaog sa kampo. Magpaisi lang po kamo sa gwardiya na kamo ma-attendir ni misa. Siring man ang sa tuya po ng mga bike patrollers, padagos po na nagbabike, amay na pagkaaga digdi sa sentro nin syudad nin Sorsogon, asin mga kararaning barangay sa syudad nin Sorsogon. Naglilibot po ang mga bikers niya to, bike patrollers, mga pulis po na nakabike po iyan pagkaaga. Asin may mga personnel man po kita sa Sorsogon Police Provincial Office Headquarters mismo na nagbabantay, nagpo-police visibility sa syudad nin Sorsogon sa sentro sa pagkaaga na amay siringman pagka after 5 hanggang alas 7. So yan na po sa tuya na naging presentasyon sa tuyang programa ang Police Kasanggayahan in Focus digdi po sa Bicol TV sa pangaran po sa tuwing Provincial Director si Police Colonel Jonesio T. Laceda. Sige, salamat.